Ngayon, pagdating naman doon sa puller brake, syempre merong ano yan, may compressor, no? May tinatawag yan na air compressor. So, ang air compressor ay mayroong ibinubugang hangin papunta doon sa air dryer, no? I-explain ko lang ho, no, para mas maliwanag na paano ba nakabuo tayo ng isang fully air brake system, no? At ano yung mga responsibilidad ng isang operator ng fully air brake. Okay. So, yung ating pong compressor, nagpo-produce po yan ng hangin pag andar ng makina kasi naka-belt in yan sa ano yung ating pong compressor. Nagpapaikot yan yung andar ng makina. Gear pala. Naka-gear yan. May gear yan doon sa ano. Ngayon yung compressor po natin, pag andar yan, dadaan siya muna doon sa air dryer. So ngayon, baka nagtatanong, ano yung air dryer, sir? Ang air dryer, siya yung naglilinis ng hangin bago niya dalhin doon sa air tank or yung tinatawag na reservoir, no? Para malinaw. Kasi ang lahat naman ng brake system masilan talaga. Hindi pwede yan may leak o may singaw ang hangin o kaya hindi pwedeng kulang sa fluid o kulang sa hangin o kaya marumi yung fluid o marumi yung hangin. Kasi medyo masilan po ang pagdating sa brake system, no? So ngayon ang pinag-uusapan po natin ay yung fully air brake. Okay, mag-alala lang, mayroon akong nasa akin yung laptop. Nakaharap ako sa laptop ko. So, okay. Air compressor. Okay, pag andar ng truck, tatakbo yung magpa-pump yung yung compressor, no? Tatakbo yung hangin papunta doon sa air dryer para linisin, no? Paglabas sa air dryer, tatakbo siya papuntang air tank, no? Habang nilalagyan niya yung air tank, ang pupunta roon ay malinis na hangin. Yun ay kung bago ang air dryer mo. Pero pagka marumi, minsan meron nang nakakalusot. Kaya magtataka kayo yung mga air tank natin. Bakit pinapayo? Yan, shout out kay Master Tadeus, yung ating pong kaibigan na DDC, no? Nagtuturo talaga ng patungkol sa operating procedure ng So, same lang po ang direction ng aming pong mga sinishare namin para magkaroon ng knowledge yung mga bago. Hindi yung aming mga sinishare, hindi po para doon sa mga datihan na, kasi alam mo naman pagka datihan na minsan hindi ho nila tanggap pagka ikaw ay nakakalamang. Pero siyempre para sa amin, patuloy pa rin tayong mag-aral at marami pa tayong dapat tuklasin, lalong-lalo na ngayon na nag-i-evolve na po ang mga sasakyan, no? Papunta na tayo doon sa high technology, no? So ngayon, pagdaan sa air dryer, pupunuin niya muna yung tangke. Pag napuno na yung tangke, no? Mayroon siyang tinatawag na air governor. Yun, no? Ang air governor ay siya yung control ng hangin kung ano nakaset. Halimbawa, kung nakaset ka ng 100 PSI, pag na-pull na yung mga tangke mo, 100 PSI na magre-register doon sa dashboard mo, 100 PSI, 110 o 120, depende yon sa adjustment mo. Si air governor, papahintuin niya yung pag-supply papunta doon sa tangke. Kasi baka mag-over pressure naman sa sabog. Kaya yun yung trabaho ng air governor. So, itinatapon niya ngayon yung hindi kailangan ng tangke kasi mayroon tayong air governor. Kung maririnig mo yung truck mo, pag nag-pull yung hangin sa tangke, maririnig mo yung mayroong so, ibig sabihin, tinatapon niya na yun kasi wala na siyang paglalagay, ang full tank na yun.
full na yung inyong air tank. Ngayon, pag inapakan mo yan, mga isa, dalawa, tatlo, titigil yung singaw ng titigil yon. Habang umaandar yung truck mo, titigil na yon at magsusupply uli yan. Pupunon uli yung kakulangan ng tangke mo ng hangin. So, yun yung trabaho ng Ngayon, sir, bakit merong compressor, merong air dryer, merong air governor? So, kailangan magkakasama tong apat, compressor, air dryer, air governor, at saka yung ating air tank. No? So, yung air tank, imbakan yan ng hangin. So, meron siyang tinatawag na reservoir na nagmi-maintain ng hangin na kung saan naubusan na yung ibang tangke mo, yung supply, yung abang mo para sa trailer at saka yung iyong warning, naubusan na yon, pero meron ka pa ring reservoir na tinatawag na nakapundo doon na yan ay magagamit po in case of emergency na meron pangangailangan na biglang bumigay yung sa trailer mo, yung hose may kumutok, meron ka pang hangin na matitira doon sa reservoir na kung saan ay mini-maintain po yun sa pamamagitan po naman ng one-way check valve na pwede lang siyang lumabas mula sa tangke. Depende sa setting nung yung one-way check valve mo. Kung nakaset po yan ng 60 PSI, ibig sabihin, yung pag lumagpas ng 60 PSI doon sa reservoir, saka lang tatakbo yung hangin papunta doon sa ating pong mga ibang tangke. Okay? So, maliwanag ho yan. Ngayon, ano ho ba ang mga nagiging dahilan bakit mayroong mga brake failure pagdating sa mga full air brake? Okay? Meron tayong mga tinatawag na yung knowledge is about operating procedure ng ating pong brake system. Ang brake system natin, may mga time na, di ba, umiinit. Kasi hangin yan, pinitpit na hangin yan. Tapos pusok mo ron. Pag once na yan, pinatay mo yung makina, no? O kaya minsan, may mga moist talaga na napuproduce yan. So, yun yung nagiging tubig, no? Nagiging tubig na kahit walang makatuloy sa tangke dahil meron tayong air dryer na naglilinis na ngayon. Kaya nga tawag air dryer kasi nililinis niya, pinapatuyo niya kung merong mga dumi dyan, may mga maliliit na mga particles, nilinisin niya at saka yung itatapon niya yung pag nag-pull yung hangin, biglang bibitaw yung iyong air dryer. Pagka yun yung kinukommand naman ng air governor para itapon yung dumi, no? Kaya maririnig mo yan, yung sumisingay yung air dryer. Sa air dryer, ibig sabihin, yung naipon yung dumi doon, tsaka tubig, tinatapon niya yun. Kaya makita mo yung air dryer, doon ay minsan mamasa-basa yung dulo. Ngayon, may mga pagkakataon na pag marumi na ho, yung filter ng air dryer mo. So, air dryer na lang siya, pero hindi na siya active para linisin yung hangin. Kaya yung dumi, nakakatuloy na doon sa tangke. Okay. Pagka ang dumi, nakarating na doon sa tangke, minsan, pag yung compressor mo malapit na mag-loss compression, no? Meron ng langis na kasama yan. So, tutuloy pa rin yan doon. Okay? Pag ang tangke mo hindi mo nalilinis, di ba? Siyempre, panay yung andar ng compressor mo, tapos panay yung preno mo, yung dumi doon sa loob ng tangke mo, umiikot yon. So ngayon, pagka nagkakarga ka ng hangin o kaya nag-aapa ka ng preno, yung dumi sumasama na ngayon doon sa mga check valve mo. Ano ba yung mga check valve yan? Yung support valve mo, di ba? Relay valve, yung four-way valve, tapos yung quick release, no? Marami nang dinadaanan. So ngayon, dahil mga lang yan, mga piston yan na tinatawag po, mga piston. Pagka yung piston mo, nalagyan ng dumi yan, o kaya langis o tubig, gagasgasin na ngayon yung cylinder, pinaka-cylinder ng valve mo, no? At yung o-ring masisira, kaya nagkakaroon na siya ngayon ng pagsingaw. Kaya kung mapapansin niyo yung mga truck na hawak niyo diyan, minsan pag patay mo lang ng makina, no, wala na agad hangin. So tapon na lahat. 0-0. Kaya pagbalik mo, wala ka na naman, revolution ka na naman ulit. Isa 'yon sa mga nagkukos ng pagtaas ng gas po natin kasi wala tayong naiipon na hangin
at hindi na natin na-mimit yung sinasabing reservoir. Ang reservoir dapat, pag iniwan mo yung truck mo, dapat laging may reserva. Kaya nga reservoir eh. No? Kaya yung truck mo, pagka wala ng ano yan, pag laging ubos ang hangin, dalawa lang yan, may leak yung hangin mo, yung mga tube mo from compressor to reservoir, o kaya naman yung reservoir mo, yung tube papunta doon sa another tank, yung first and second tank, tsaka yung warning mo, yung nandoon kasi nakalagay yung sa reservoir, yung tinatawag po natin na one-way check valve. Na yung one-way check valve na yung pinipigil niya na huwag maubos yung hangin. Dahil meron hangganan po na pag umabot ng 60 PSI, kuklose niya na yan, wala na lalabas, naka-imbak lang yun doon. Dapat yun, active yung kanyang one-way check valve para hindi naubos yung hangin. Para po kailangan mo magpagpaandar, kailangan mo makaalis agad, konting andar mo lang, madali nang mag-full yung iyong ano kasi meron kang stock. Kumbaga pagka nag-susupply ka ng hangin, madali mong mapunan yung mga ibang tangke ng iyong truck. So, pagka ang iyong sasakyan, mga kaibigan, kung driver ka ng trailer, lalo na pagka mga tri-axle, no? Pag driver ka, pag yung truck mo, pag patay, wala agad hangin. So, ibig sabihin, hindi na kondisyon yan. Kamaniwala doon na malakas pa preno. Malakas ang preno pag may hangin, pero wala na loss na eh. Pag patay ng makina mo, pagbaba mo, pagbalik mo, 0-0 na agad. May problema na yung air system mo. So yun yung mga dapat tinitingnan ng isang driver na mayroong alam patungkol sa air brake system. Okay. Kaya minsan yung sinasabi ng iba na nawawalan ng preno, may mga dahilan yun, no? Pwedeng pag-apak niya, biglang naputol yung o-ring niya, biglang nag-loss, tumapon yung hangin, tapos wala na siya ngayon, no? Ngayon, ang philosophy kasi, merong maxi. Ang maxi o parking brake, ang design niyan, ihinto mo muna yung truck mo bago mo i-park. Hindi yan pang emergency brake. Magkaiba po ang concept ng parking brake at saka yung emergency brake. Okay, so ngayon, meron diyan yung sa foot valve, merong safety valve, meron diyan check valve, relay valve na tinatawag. Sa susunod na pag-uusap po natin, tuloy lang po natin na alamin natin yung under chassis system, no? Lalong-lalo na yung makita po natin ano yung importance ng ating pong air system. Pag sinabing poly air brake, mga kapatid, pakinggan ho ninyo, pag sinabing poly air brake, ibig sabihin hangin lang ang nasa tangke, no? Walang